Alright, what's up sa inyo mga kababayan? Ang pwede pong pag-uusapan natin mga kababayan ay yung isang segment ng Tape Bulaga na di umano ay maiipasara daw po muna pang samantala at may papatigil dahil daw po dun sa mga naglilipana na problema nung segment na yon mga kababayan. Pero bago po natin pag-usapan yan, ay nais ko po muna sabihin sa inyo na kung kayo po ay bago pa lamang po sa ating YouTube channel, hinihikayat ko po kayo na huwag niyo po sanang kalimutan na i-like etong ating live streaming na ito at huwag niyo na rin pong kalimutan na i-click yung notification bell natin sa baba at mag-subscribe na rin po kayo sa ating YouTube channel para lagi po kayong updated sa tuwing mag-upload po tayo or magla-live tayo ng mga ganitong klase ng video o reaction mga kababayan. At gusto ko din po kayong batiin ng isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, saan man sulok ng mundo kayo naroroon. Mapa sa Pilipinas man po kayo or ibang bansa, sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan at gabayan po kayo ng ating Panginoon. Mabuhay po kayong lahat. So eto mga kababayan, alam nyo ba na may lumabas na balita kanina na kung saan meron daw pong isang segment ng Tape Bulaga ang pansamantalang ipapahinto muna. Dahil daw sa nagkakaroon ng napakaraming problema na kung saan, di ba, naging topic pa nga natin at naging topic dun sa mga kasamahan natin na nagdi-defend sa Tito Vic and Joey mga kababayan, yung QR nitong Tape Bulaga na kung saan nagkaroon nga ng problema na merong mga nanalo na hindi agad nila natatanggap yung kanilang mga panalo. So ngayon mga kababayan, may lumabas na balita, ito nakita natin sa Facebook, sa YouTube, na kung saan ang nag-upload po nito, itong si Celebrity Updates. Sabi dito, It Bulaga, Tape Bulagta, pansamantalang ititigil dahil dito, reklamo laban sa show dumarami. So ibig sabihin mga kababayan, hindi lang pala isang tao yung nagrereklamo, kung hindi marami po nagrereklamo, laban po doon sa isang segment po nitong Tape Bulaga or nitong Tape Bulagta na quick response at saka yung quick reward mga kababayan. Or yung QR. So ito, panoorin natin, pakinggan natin itong vlog na inilabas patungkol po dito. Bago natin himayin, itong sinasabi ng vlogger ng Tape Incorporated. Ano po, so i-play po natin ito. Hello mga ka-legit Dover ka. Ay, kinikredit natin yan kay Celebrity Updates mga kababayan. Siya po yung nag-upload niyan. Hindi po yan natin, gagawan lamang po natin ng reaction video. Hihiramin lang po natin Kaya yung mga hindi pa nakakapag-subscribe sa kanya, mag-subscribe na po kayo. Celebrity Updates, ayan. So i-play natin. Isa na naman panibagong updates po tayo ngayong gabi kung saan ay isang segment nga dito po sa Tape Bulagta ang patuloyan ng liligwakin ano nga ba ang nakapaloob sa balitang ito. At ngayong araw nga pag-usapan natin ito sapagkat kalat na kalat pa rin po sa social media ang ilan sa mga controversial issue na nababalot po dito sa Tape Bulagta. Meron po silang isang Talagang hindi niya tinatantanan ng Tape Bulaga yan, tawag niya Tape Bulagta. So ito i-play natin. doon na hindi natin alam kung bayaran ba siya. Pero nag-i-express kasi siya ng sarili niyang opinion patungkol po dito. Kung saan nilabas niya to, sabi niya, tignan mo, pagmasdan kung sino ang nagbubuhat daw sa It Bulaga, kundi ang tape. So, parang sinasabi niya dito, for without tape, hindi po magiging ganun katagal ang It Bulaga, which is very, very wrong. No, kasi po, dahil po sa mga talents at sa lahat ng mga naroroon doon po sa show na yun, kaya po tumagal ng ganun katagal ng 43 years of existence. Ito pong masabing branded It Bulaga. At saka mga kababayan, ganito lang kasi yan Kahit sabihin natin na ang nag-finance ng It Bulaga ay itong Tape Incorporated, kung walang mga magagaling na talent at walang mga magagaling na host mga kababayan at mga nag-iisip ng segment dyan para panoorin ng tao, wala din silbi. Sa madalit salita, yung perang inaalpasan ng Tape Incorporated. Sa palugitin po yan. Kung hindi magagaling, yung mga host katulad nitong sinabuboy. Ito, real talk lang tayo. Magaling yung real talk lang mga kababayan. Kung hindi kasing gagaling nila, yung mga host matagal nang wala, yung It Bulaga na yan. Matagal nang lugi, yung Tape Incorporated na yan. Hindi, sa totoo lang, real talk po, kung walang magagaling na talent katulad ng Tito Vic and Joey at saka ng mga legit Dover Gods. Kaya kung tutusin, ang nagbuhat po talaga ng It Bulaga ay hindi po ang Tape Incorporated. Sila lang yung nag-finance. Pero ang bumuhay sa It Bulaga kung bakit umabot sila ng 44 years mga kababayan ay walang iba po kung hindi etong Tito Vic and Joey at saka yung mga legit Dover Gods. Sus Mio Marimar. So ipagpatuloy pa natin. Pero ngayong araw nga,
ay patuloy pa rin po inuungkat at talagang hindi pa rin tinatantanan ng ilan sa mga legit Davercads at mga netizen ang patungkol sa issue nga nito pong isang game show po nila. Alright? Hindi magtatagal ang isang show kung wala ang magagaling na host. Tama po. Hindi talaga tatagal yung show ng Itbulaga. Ano po, kung wala ang Tito Vic and Joey. Kaya sa madalit salita, ang bumuhat sa Itbulaga sa napakahabang panahon ay ang Tito Vic and Joey po, hindi po ang Tape Incorporated. Kasi ang ginagawa lang ng Tape Incorporated, sila lang po yung nagpifinance ng pera tapos malaki yung kabig nila pabalik. Tsaka napakalaki ng utang na loob nila sa Itbulaga kung tutusin kasi nakaupo sila sa pwesto, nanalo sila mga kababayan. Ano po sa kanilang mga minimitim pwesto sa politika nang dahil po sa Itbulaga. Ano po, di umano! Di umano na lang. So yan, patapos na naman to mga kababayan. Ay, 3 minutes pala to, skip na natin muna. Patanggal na or pinapatigil, no, pansamantala dahil pinapaimbestigahan pa nga ito pong mga reklamo na lumulutang patungkol po dito sa isang segment po nila sa Tape Bulagta kung saan talagang dumarami na po yung nagrereklamo. Kaso nga lang talagang isa sa mga parang nanghihinayang ilan sa mga legit Davercads dahil yung mga panahon po ng TVJ wala namang ganitong mga issue, but this time kasi if you remember meron po silang isang segment na quick response or QR kung saan kailangan mong mag-scan, parang ganun yun tapos pag lumabas po siya at kailangan mong mag-send ng kung ano po yung number na lumabas dun para po masabi ng ikaw ang winner. So itama nyo po ako kung mali ako kasi hindi naman ako nanonood talaga ng ito pong Tape Bulagta na to, kaya hindi ko po talaga alam yung instruction. Pero this time, ang according po sa ilan sa mga netizen na parang pinapatigil pansamantala ito pong segment na ito dahil nga napuno siya ng kontrobersya. Pero nitong mga nakarang araw nga, Hindi, kasi mga kababayan, ito lang naman yan Kung tunay talaga, ano po, na ipinapatigil yung segment na yan ng Tape Bulaga mga kababayan, automatic mapapatigil at mapapatigil po yan kung marami talaga ang nagreklamo. Dahil unang-una mga kababayan, alam naman natin na mayroon po mga nag-i-sponsor dyan. So ngayon, kung merong issue yung kanilang segment na yan, automatic damay din po, titingnan din po ng mga tao yung mga nag-i-sponsor dyan katulad po ng Palawan. So ngayon, ang gagawin dyan para hindi mas lalong lumaki yung problema dahil nga sa mayroong nagre-reklamo, ipatigil na lang muna, pangsamantala. Ano po, kung aabutin pa ang Tape Bulagta ng 1 taon. Ipatigil na lang muna pansamantala. So anyway mga kababayan, sundutan agad natin yan nitong paliwanag ng vlogger po ng Tape. Ano po, so i-credit po natin itong video kanina kay Celebrity Update. So sundutan natin yan ng paliwanag, ano po, nitong isang vlogger ng Tape Incorporated. Yung paliwanag nila patungkol po dun sa QR. Kasi ang pinapalabas nila mga kababayan dito, parang nagsisinungaling etong si Ma'am Mary Ann. Ano po, dahil nag-comment po si Ma'am Mary Ann nung nakaraang araw na wala pong tumatawag sa kanya or walang nag-a-update po sa kanya. So ang sinasabi naman nitong mga taga-kabila, kinokontak daw po nila at hinihingan daw po nila ng mga details pero hindi agad nagpapasa ng mga details etong nanalo kaya hindi daw po agad na ipadala. Yan po yung sinasabi nila. So ngayon mga kababayan, ano po, i-play po natin etong paliwanag nila. So eto, kinikredit natin to kay pangalan nito. Yang kay Ted Tape EB Defenders. Ayan, napakaliwanag naman. 17,000 followers na. So, i-play na natin. Hello po mga kapuso, mga kabulaga. No, this is Ted, Tape EB Defender ninyo. Sa mga admin ng Tape EB Defender. Okay? Meron po kasi kumakalat na issue ngayon sa social media, gawa ng mga vloggers na nagpapakalat ng fake news, na merong isang contestant ng meron daw po mga vlogger na nagpapakalat ng fake news. So ang binabato niya yung mga yung mga TVJ vloggers, Defender mga kababayan, kasi kami lang naman na nag-content ng patungkol diyan sa QR nila. Sinabi lang naman namin mga kababayan na baka naubusan lang ng pondo. Kaya walang maipadala. Or baka sadyang matagal lang kasi nagkaroon ng problema. So ipagpatuloy pa natin. quick respond, quick reward or QR na segment ng Itbulaga na hindi pa daw nakakatanggap ng kanyang premyo. So binabatikos sila, bakit daw quick reward, quick response, quick reward, pero yung reward hindi daw quick, slow, mabagal. Kasi sabi nitong certain Mary Ann, hindi ko na sabihin ang apelido niya, Mary Ann, nag-comment daw kasi siya sa live ng Tape Inc. na Facebook page.
na during live sinasabi niya, nanalo daw siya noong September 9 ng 9,999. Ano to, nung Sabado tong episode na to, no? Nung 9999.99 ang premyo. Kasi nga, 99 yung date na yun, di ba? September 999. So, ganun ang premyo niya. Yan. So, sinasabi niya, hindi pa daw niya nakakuha ang premyo niya, ilang araw na. So, binabatikos ng ilang mga... Huwag nyo na siyang panoorin sa kanyang page. Dito na lang kayo manood sa reaction natin. Para hindi madagdagan yung kanyang views. Charot. vloggers, bakit daw ang bagal ng premyo? Alright. Okay? Kasi may mga nagsasabi pa na fake daw yung pa-reward ng Itbulaga, no? Baka daw di talaga binibigay yung mga premyo ng mga nananalo sa QR. Okay? That's a big lie. Okay? That's a big lie. That's a fake news. Binibigay po agad talaga ang premyo. Pero, okay, may pero tayo. Kailangan nakukontakin sila ng mga staff kasi, kaya nga kailangan ilalagay mo doon yung cellphone number mo pag nag-register ka sa QR. Kasi kukontakin po kayo ng mga staff ng Itbulaga, okay? At meron kayong mga kailangan i-submit na mga details. Okay, Alright. ano ba yung mga details na yan? Sandali tignan natin. May mga details po yan na kailangan kayong i-submit. Okay, meron dyan, sasabit nyo yung mga pangalan, yung mga basic details na naman, address nyo, okay? At saka iba pang details para maipadala sa inyo yung pera. So eto mga kababayan, eto po napakasimple lang nung details. Ano po, napakasimple lang nung details na ipinapadala nila. Kasi ilalagay mo lang naman dito, name, address, contact number. And automatic, ipapadala na daw nila yung pera na napalalunan nyo. Sa tingin nyo ba mga kababayan, kung eto ay ipinasa nila dito kay kay Ma'am Mary Ann, sa tingin nyo ba magrereklamo pa yon? Kasi napaka-basic lang ng details na hinihingi. Sa tingin nyo ba magko-comment-comment pa yon, magpapakahirap pa yun mag-comment, magtanong, at sabihin na wala pong nagpaparamdam sa kanya? Kung talagang meron silang kung talagang meron silang ipinadala na message or kinontak nila yung nanalo. Kasi baka naman mamaya mga kababayan, hindi naman pala nila na-contact. Ano po, at ngayon lang nila kinontak kung kailan pumutok na yung issue at nakita na yung nagreklamo. Ano po, at nakapagsumbong na or nakapag-comment na at marami ng mga nakakita na tao dun sa comment section nung babae na nagtatanong.